Banana waffle pancake ang tawag ko dito sa pinaghalong all-purpose flour at overripe mashed bananas. Nagluto na po ako dati nito at inuulit ko lang ngayon. Dahil napakasarap ito, tara, luto tayo! Hi, I'm Dance and this is my channel. Kakailanganin natin dito ng 3 pirasong overripe na saging, pero yung nakita nyo dito ay hindi overripe. Kahit anong klase ng saging ay pwede dito. I-mash up lang natin ang gamit ang tinidor hanggang sa maging mukhang puree ang ating saging dito. At kung nagmamadali po kayo, ay pwede naman po tayo gumamit ng food processor dito para mas mabilis po ang ating pag-mash up sa ating saging dito. Halo lang ng halo, diin lang ng diin, hanggang sa madurog po ng husto ang ating saging. At ito na po ang ating dinurog na saging. Maglalagay naman tayo dito ng 1/4 cup na sugar, 1/4 teaspoon na fine salt, at saka hahaluin natin ng hahaluin ito hanggang sa matunaw po ang ating asukal at asin dito. At kapag nahalo na ito, ay maglalagay din tayo ng 2 large na mga itlog dito. At pagkatapos po ay hahaluin uli natin ito ng hahaluin hanggang sa mag-well combine po ang ating itlog sa ating saging dito. Maglagay din tayo dito ng 2 tablespoon na vegetable oil. At pagkatapos ay haluin lang uli natin ito ng haluin hanggang sa mag-combine uli ang ating vegetable oil sa ating banana mixture. Ngayon, gamit ang ating strainer ay magdadagdag tayo dito ng 1 cup na all-purpose flour at saka 2 teaspoon na baking powder. I-sift lang natin dito ang ating flour para po walang buo-buo ang ating flour na ihahalo dito. At para may kakaibang flavor ay magdadagdag tayo ng 1/2 teaspoon na cinnamon powder. At saka hahaluin uli natin ito ng hahaluin. At habang naghahalo tayo at kung nandyan pa rin kayo nanonood sa video na ito, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saan lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. Magdagdag na rin tayo dito ng 3 tablespoon na water para po hindi maging masyadong thick ang ating consistency sa ating butter dito. At para ma-enhance ang kulay ng ating banana pancake ay magdagdag po tayo ng egg yellow na food coloring dito at haluin lang po natin ito ng haluin. At kung meron po kayong mga comments or kung meron pa kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Ngayon naman po ay papainitin natin ang ating waffle pan dito sa ating kalan at pagkatapos ay papahiran muna natin ng vegetable oil o lightly grease ng vegetable oil ang ating waffle pan dito. Papainitin po muna natin ito bago mo natin buhusan ang ating mixture dito para hindi po dumikit ang ating waffle dito. Ngayon ay bumuhos naman tayo ng mga 1/3 o to 1/2 cup na mixture dito sa ating waffle pan at pagkatapos ay i-spread lang po natin ito para pantay-pantay po ang ating waffle dito.
Tatakpan na uli natin ang ating waffle pan at iluluto po natin ito ng mga 3 minutes lang po each side po. Baliktaran po ay 3 minutes po. At hito na po, luto na po ang ating banana waffle pancake dito. Medyo hindi ko lang po napainit ng gusto ang ating waffle pan, kaya medyo dumikit po ang ating waffle dito. Pero nung mga susunod kong mga salang ay hindi na po ganito ang hitsura. Perfect na po ang ating waffle. At ito na po ang ating napakasarap na banana waffle pancake. Habang mainit-init pa ay maglalagay po tayo ng butter sa ibabaw hanggang sa matunaw po ang ating butter at napakasarap ito. At ito na, tikiman time na naman, tikiman portion na naman. Napakasarap po ito, certified rapsa po talaga ito, panalong panalo. Hanggang sa muli, bye-bye!